Ayan, so kahapon guys, nagtanong po tayo kung sira na nga po ba yung ating battery kasi 10.9 no. So, clarify lang po natin, meron po tayong manual at alam po nating gamitin. Ayan. So yung pinakita ko po sa inyo yung LVD, hindi yung SCC no. So titingnan kasi dapat natin yung SCC. So ginawan ko siya ng video, panoorin nyo po hanggang dulo. So kasi may nagtanong lang sa akin ito guys at minabuti kong gawan ng video para makapag-share naman tayo ng konting knowledge about sa solar and about sa drop voltage. Kasi ang DC kapag lumalayo na at medyo manipis yung wire, bumababa po yung voltage. So kung gusto nyo malaman, panoorin nyo hanggang dulo. Maraming salamat po sa mga nag-comment at hanggang ngayon may nagko-comment nga daw na sira na yung aking battery pero hindi pa po yan sira. Papatunayan ko po sa inyo sa pamamagitan ng video na to. Ayan, so i-video reveal na po natin. Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo po hanggang dulo na hindi po sira yung aking battery. So tignan po natin yung ating voltage. Ayan, nasa 11 volts na lang siya tapos nag-10.9. So normally hindi po talaga dito kasi based on manual, kailangan lang po natin stop using guys at 10.8 kasi sa manual nakalagay yan stop using at 1.80 per cell. Ayan. So per cell yan. Di anim yung butas niyan. So times nyo po sa 6 magiging 10.8 volts po yon. Para mapakita ko po sa inyo na hindi po sira yung aking battery. Ayan. So tignan po tayo sa SCC. So dito po yan connected. Ayan po no. So ayan, i-off ko po yung aking panel para makita nyo po na hindi po siya sira. Ayan. So, 12.3. Tapos, kinarify pa natin yan sa, ayan, dalawang multitester na auto multitester. Tapos, itong aking tester. So, 12.3. Halos same po sila, no? Pero dito guys, sa ating LVD, is, ayan, naglalaro siya. Malikot po yung kanyang pag-drops, no? Kasi, ang ginawa ko dyan guys, para magawa po natin yan, ito yung wire niyan, yung negative side, dalawa. Tapos, yung positive side is isa. Ayan, di ba nga po sa wire, sabi nila mas makapal, mas maganda, lalo na po kapag supply na DC. Lalo na po kung lumalayo. So, yung distance po nito is naglalaro po ng 1 meter and a half. Ayan o. So, dito yan guys to. Ayan, sa ating charger. Ayan, nagcha-charge po tayo ng cellphone. At dyan na rin nakaload yung ating electric fan. So, off ko po yan guys, no? So, ayan, 12.3 pa rin. Tapos dito sa ating solid state relay. Ayan, pang cut off po natin ang ating 220. Ayan, 12.2. Kasi kung sira na yung aking battery, hindi na po gagana yung ating inverter. Tapos yung wattage po natin is nasa 26 watts DC. So ngayon naman guys, yung aking light connection is 9 watts. So patayin rin natin yung panel. Ayan, para makita ko po sa inyo na napakalaki rin talaga ng difference ng proper sizing of wiring. Lalo na po kapag mag-i-install po tayo ng mga output no, tulad ng electric fan, TV, ilaw at mga charger. Sa portable generator kasi hindi mararamdaman yan kasi napakalapit lang po ng distance. So yun po yung sekreto nun. So ngayon, itong aking pang light connection, ayan, dalawang wire. Pansinin nyo po, dalawang wire. So pansinin nyo po yung voltage drop nyan. Ayan, so bubuksan ko po lahat ng ilaw. Ayan, buksan po natin lahat ng ilaw. Lahat ng 12 volts na ilaw po natin. Ayan, buksan mo na. Ayan. So, binuksan ko na po lahat ng aking mga ilaw na 12 volts. Ayan. Meron tayong 19 watts. Dahil nga mababa yung reading kasi dahil sa drop volts. Ayan. At iba rin yung liwanag kapag masyado ng malayo tulad po nun. Ayan. Tapos tingnan po natin sa LVD niya. 12.6. Ayan o. Tapos tingnan po natin sa SCC. 12.63 po. So, ayan. So, napaka-importante na dapat proper yung ating mga sizings ng wire. Ito, dinoble ko yan, no? Ayan, para makita nyo sa... Ito yung input, ito yung output. Puro nakadoble.
Tapos ito isa-isa lang rin pero makapal, size 12. Pero yun sa live niya guys, ayan, kita niyo naman kung gaano kakapal guys, oh. Ayan. Yung sa ating light connection tapos naka-fuse siya dito. So ibig sabihin guys, hindi po sira yung aking battery. So nilaro ko lang po ng konti para ma-share po natin sa mga nagtatanong kung bakit magkaiba yung voltage ng LVD at ng SCC. So, ayan, para ma-share lang po natin sa mga kapwa natin DIY. So, maraming salamat po sa inyong panonood.